Yung Global Limited Edition na motor ko, binili ko ng 350,000. Ibinenta ng kapitbahay ko sa halagang 3,000 sa kumukuha ng scrap. At tuwang-tuwa pa siyang sinabi na tinulungan niya raw akong itapon ang basura ko. Humihingi pa sa akin ng 1,500 bilang bayad daw sa serbisyo niya. Hindi ako nagpanik o nanggulo. Dumiretso ako sa presinto, dala ang resibo ng pagbili at ang listahan ng mga modification. Gusto ko lang namang makita, kapag sinabi sa kanya ng pulis na ang pinakamababang sentensya ay 10 taon. Kung makakangiti pa ba yung pagmumukha niya. Ako si Joe Heng, isang ordinaryong empleyado lang. Pero ginastos ko ang buong sahod ko sa loob ng 2 taon. Para bumili ng isang limited edition na Kawasaki H2. Bawat pyesa nito ay itinuturing kong isang kayamanan. Ang dagandong ng makina nito ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Bawat pulgada ng linya sa katawan nito ay puno ng kapangyarihan. Ang pag-modify naman nito ay parang isang balon na walang katapusan ng gastos. Ang mga Brembo brake caliper na galing pa sa Italia, mahigit 10,000 na agad ang isang pares. Ang top tier na Öhlins shock absorbers mula Sweden, 20,000 ang halaga. Yung full titanium na Akrapovic exhaust, isa na namang 20,000. Kung susumayin mo ang lahat, ang gastos sa pag-modify ay lumampas na sa 120,000. Ang motor na ito ang simbolo ng aking kabataan. Ito ang tanging sandata ko laban sa isang ordinaryong buhay. Ipinaparada ko ito sa baba ng aming building. Naghanap pa ako ng isang sulok na hindi nakakaabala. Araw-araw pag-uwi ko galing trabaho. Kailangan ko muna itong panasan ng maigi bago ako akyat sa taas. Sa ikatlong araw na nakaparada ang motor sa baba, nakatanggap ako ng isang tawag. Galing sa kapitbahay kong si Wang Junjun. Nakatira siya sa tapat ng unit ko. Isa siyang retiradong trabahador na nasa 50 anyos. Mahilig siyang makialam sa mga nangyayari sa building. Kung sino ang hindi agad nagtatapon ng basura sa labas ng pinto. O kung kaninong sasakyan ang hindi maayos ang pagkakaparada. Lahat yan ay pinapunan niya. Dahil matanda na siya, karaniwan ay ayaw na lang siyang patulan ng mga tao. Hello, si Joe ba ito? Sa kabilang linya, may halong pagmamayabang sa boses ni Wang Junjun. Tito Wang, ako nga po. Bakit po kayo napatawag? Yung motor sa baba, sa'yo yun, di ba? Biglang kumabog ang dibdib ko. Akin yun, bakit? Sobrang nakaharang kasi. Biglang lumakas ang boses ni Wang Junjun. Araw-araw kasing nakaparada dyan, sinasakop ang pampublikong espasyo. Nahihirapan tuloy maglakad ang mga tao. Napakunot noo ako. Ang pinagparadahan ko ay isang bakanteng lote sa tabi ng mga halaman. Wala namang naabala doon. Tito Wang, hindi po nakakaharang doon. Anong hindi nakakaharang? Kapag sinabi kong nakaharang, nakaharang. Magaspang niyang pinutol ang sinasabi ko. Pero wag kang mag-alala, inasikaso ko na para sa'yo. Inasikaso. Bigla akong tinutuban ng masama. Paano niyo po inasikaso? Binenta ko na. Puno ng pagyayabang ang tono ni Wang Junjun. Humanap ako ng kaibigan kong bumibili ng scrap para maibenta yan para sa'yo. Biglang nag-blunt ka ang isipan ko. Anong karapatan niyang ibenta ang motor ko? Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko. Tito Wang, magkano niyo po na ibenta? 3,000. Tila humihingi ng pasasalamat ang boses ni Wang Junjun. Oh, ano, malaki na yun, di ba? Isang bulok na motor, 2 gulong, at isang tumpok ng kalaw-angin na bakal. Sa halagang 3,000, dapat ka pang ang magpasalamat sa akin. Ang motor na binili ko ng 350,000. Sa bibig niya, naging isang bulok na motor na lang na nagkakahalaga ng 3,000. At kailangan ko pa siyang pasalamatan. Namuti ang mga buko ng daliri ko sa higpit ng hawak ko sa cellphone. Pero hindi ako sumabog. Sa isang iglap, umabot sa sukdulan ang galit ko. At mabilis din itong nawala, napalitan ng nagyayelong katinoan. Sa ganitong klase ng tao, ang pagsigaw at pakikipag-away ang pinakamababang paraan ng pag-areglo. Hindi niya maiintindihan kung ano ang limited edition, kung ano ang Brembo, o kung ano ang Öhlins. Sa mundo niya, tinulungan ka lang niyang magtapon ng basura, at naibenta pa sa magandang presyo. Dapat mo pa siyang pasalamatan. Xiao Zhou, bakit hindi ka na nagsasalita? Natulala ka na ba sa tuwa? Patuloy lang sa pagdaldal si Wang Junjun sa kabilang linya. Tandaan mo ha, sa 3,000 yan, kalahati sa akin. Kung hindi dahil sa dami kong koneksyon, yang bulok mong motor, kahit 1,000 walang bibili niyan. Hindi ko na siya pinakinggan pa. Sige po, Tito Wang. Sinabi ko ang mga salitang iyon sa isang napakalamig at walang emosyong boses. Pagkatapos ay ibinaba ko na ang telepono. Napakatahimik sa loob ng kwarto. Nakasisilaw ang sikat ng araw na tumatama mula sa bintana. Pumunta ako sa study room at binuksan ang drawer. Sa loob ng drawer, may isang salansan ng mga dokumento na maayos na nakalagay. Resibo ng pagbili na nagkakahalaga ng 230,000. Listahan ng mga modification na nagkakahalaga ng 120,000. Bawat isa ay malinaw na nakatala ang brand, modelo, presyo, at petsa ng pagbili. Kinuha ko lahat ng nakaprint na dokumento, at tinupi ang mga ito ng maayos. Lahat-lahat, 37 pahina. Tinitigan ko ang salansan ng mga dokumento. Ang mga mata ko ay kalmado na parang malalim na tubig na hindi gumagalaw. Wang Junjun, ito ang landas na pinili mo. Dahil sa tingin mo ay 3,000 lang ang halaga nito. Hayaan mong batas ang magsabi sa iyo kung magkano talaga ang tunay na halaga nito.
Kinabukasan, kumuha ako ng isang araw na leave sa trabaho. Dala-dala ang makapal na salansan ng mga dokumento. Pumasok ako sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa aming bahay. Ang sumalubong sa akin ay isang batang pulis na may apelyidong Lee. Ginoo, ano po ang maipaglilingkod ko? Binigyan ako ni Officer Lee ng isang basong tubig. Officer, nandito po ako para mag-report. Ninakaw po ang motor ko. Tumango si Officer Lee at kinuha ang kanyang record book. Pangalan, ID number. Sinabi ko lahat isa-isa. Sige, ikwento mo ang nangyari. Kailan? At saan nawala ang motor? Kahapon po ng hapon, sa baba lang ng bahay namin. Anong brand ng motor? Gaano nakatagal sa'yo yan? May resibo ka ba? Tanong ni Officer Lee habang nagsusulat. Halata namang standard procedure lang ito. Para sa isang police station. Ang mawala ng electric bike o motorsiklo ay ang pinakakaraniwang reklamo na dumarating sa kanila. Kawasaki Ninja H2 Limited Edition. Ah, Kawasaki. Tumango si Officer Lee. Halatang wala siyang masyadong alam sa brand na ito. Dala ko po ang resibo at mga kaugnay na dokumento. Sabi ko, habang inilalagay ang mga dokumento sa mesa sa harap niya. Makapal ang mga papeles. Halatang medyo nagulat si Officer Lee. Kinuha niya ang resibo ng pagbili na nasa ibabaw. Nang makita niya ang nakasulat na 230,000 yuan. Halatang natigilan ang kamay niya. Nagangat siya ng tingin at may bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Muli niya akong sinuri mula ulo hanggang paa. Sir, sigurado ka bang totoo itong resibo? Siyempre po, isinunod kong iabot ang aking ID at ang kontrata ng pagbili. Ang impormasyon ng may-ari ay sa akin lahat, maaari ninyong i-check. Naging seryoso ang ekspresyon ni Officer Lee. Kinuha niya ang mga dokumento at isa-isang binuklat. Brembo brake calipers, 12,000. Öhlins rear suspension, 21,000. Acropova full system exhaust, 23,000. Pabagal ng pabagal ang pagbuklat niya ng mga pahina. At lalo namang sumiseryoso ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makarating siya sa huling pahina, at makita ang grand total. Ang kabuoang halaga na 354,000 yuan. Napasinghap siya sa gulat, lumapit din ang isa pang pulis sa tabi niya na medyo mas matanda. Pagtingin sa mga dokumento sa mesa, ganoon din ang pagkagulat sa mukha nito. Hay, hindi lang ito basta pagnanakaw ng motor. Bulong ng matandang pulis sa sarili. Malaking kaso to ng pagnanakaw. Dahil sa napakalaking pagbabago sa halaga ng kaso, tuluyang nagbago ang bigat ng buong insidente. Agad na tumayo si Officer Lee. Sir, sandali lang po muna kayo rito. Kailangan kong i-report ito sa aming hepe. Hawak niya ang mga dokumentong iyon. Nagmamadali siyang pumasok sa opisina sa loob. Alam ko, ang mga pangyayari ay nangyayari na ayon sa aking plano. Ang pagnanakaw ng isang motorsiklo na nagkakahalaga ng ilang libong piso. At ang pagnanakaw ng isang motorsiklo na nagkakahalaga ng 350,000. Ay magkaiba ang prioridad sa pagtugon ng mga pulis. Yung una, marahil ay itatala lang nila. Pagkatapos ay sasabihan kang umuwi at maghintay ng balita. Pero yung huli, kailangang bumuo ng isang special team at dapat malutas sa loob ng itinakdang panahon. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaking may ranggong 2-bar 1 star sa balikat, isang middle-aged na lalaki, ang lumabas kasama si Police Officer Lee. Kayo po si Mr. Joe, hindi ba? Ako ang hepe ng Chengxi Police Station, apelyido ko ay Zhang. Magandang araw, Hepe Zhang. Tumayo ako. Naikwento na sa akin ni Officer Lee ang sitwasyon. Itinuro ni Hepe Zhang ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang mga materyales na ito, kakopyahin namin lahat at itatabi bilang ebidensya. Malaki ang halaga na sangkot sa kaso mo. At napakasama ng ginawa, kaya binibigyan namin ito ng malaking importansya dito sa istasyon. Agad kaming bubuo ng isang special team para magsagawa ng investigasyon. Tutulungan ka naming mahanap ang iyong motorsiklo sa lalong madaling panahon. Tumango ako. Salamat, Hepe Zhang. Pero sa tingin ko, alam ko kung sino ang nagnakaw ng motor ko. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Hepe Zhang. Oh, sino? Ang kapitbahay kong si Wang Junjun. Pagkatapos, isinalaysay ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Wang Junjun sa telepono kahapon. Eksakto at walang labis, walang kulang. Pagkatapos kong magsalita, bamalat ang katahimikan sa loob ng opisina. Kumunat ng husto ang noo ni Hepe Zhang. Ang ibig mong sabihin, ang kapitbahay mo, kinuha ang motorsiklo mong nagkakahalaga ng 350,000 at itinuring na parang scrap, at ibinenta sa halagang 3,000 piso. Opo, iyon po ang sinabi niya sa telepono. At hinihingan ka pa niya ng 1,500. Opo, natahimik si Hepe Zhang. Sa dinami-dami ng taon niya bilang pulis, malamang wala pang nakarinig ng ganito kagrabeng bagay. Hindi na ito simpleng pagnanakaw lang. Ito ay katangahan, kamangmangan, at kasakiman. Pagnanakaw ba ito o pang-aabuso sa tiwala sa trabaho? O ilegal na pag-dispose ng ari-arian ng iba? Pabulong na nagtanong si Officer Lee sa veteranong pulis sa tabi niya. Humiling ang veteranong pulis. Ano man ang kaso niyan, mahigit 300,000 ang halaga, kaya hindi magiging mababa ang sentensya. 10 taon, yan ang panimula. 10 taon, nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ng veteranong pulis. Parang ang gandan lang pakinggan. Pero para sa akin, dala nito ang bigat ng hustisya. Kinuha ni Hepe Zhang ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa, at nag-dial ng isang numero. Lahat ng unit, makinig. Magtipon sa baba pagkalipas ng 3 minuto. Maghanda para rumesponde. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ako.
May bahid ng simpatsya at paghanga sa kanyang tingin. Mr. Joe, napakakalmado mo at napakahusay ng paghandle mo sa sitwasyon. Hindi mo pinalaki ang gulo sa pagitan ninyo. Sa halip, pinili mong magtiwala sa batas. Iyan ang pinakatamang gawin. Mula ngayon, kami na ang bahala. Tumango ako. Alam kong ngayon palang magsisimula ang tunay na palabas. Paglabas ko ng opisina, nakita ko ang ilang pulis na kumpleto na sa uniforme. Handa nang umalis.